Sa gabi lang talaga kami magaganda, ha? Tama naman ako. Titigil ko Yung Si-share ko lang sa atin bago tayo kumain, ano. Siyempre, pakainin muna natin yung ating spiritual na boy. Si-share ko lang to, encouragement lang ito. Yes. Actually, sinare ko na to ng ilang beses, no, sa mga Bible study. But I'll just share it with everyone kasi hindi, wala naman sa yung iba doon. In Genesis chapter 28, verse 15, no, napakagandang verse ito. So I hope you can find encouragement and motivation in this verse. Sabi niya, "Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go. And I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised to you." So the story is about Jacob, and Jacob is having a conversation with God, and Jacob experiencing fear, anxiety, worries because of his current situation. No, may pinagdadaanan si Jacob kung sa ating pa ngayon in general. Pero tinan niyo yung promise ng Panginoon. Apat na bagay pinamis ng Panginoon kay Jacob dito. Isang verse na yan, ano. First one is that the Lord said, "Behold, I am with you." That is companionship. Meaning to say, ang promise ng Panginoon kay Jacob, huwag kang mag-alala, may problema ka, may pinagdadaanan ka, I am with you. Alam niyo, nung maliit ako, takot ako sa dilim, sinasabi ng tatay ko sa akin, bumili ka nga ng kamatis doon sa tindahan, then dilim-dilim ng dinadaanan. Sabi ko, samahan mo ako, natatakot ako. Ng tatay ko, sige, oo, sige, lakad ka na. Hindi lalakad naman ako kasi akala ko sasama, doon pala siya sa pintuan. Tinitignan lang, tinatanaw lang niya ako habang naglalakad sa dilim, no? So wala na akong choice, takbo, no? Pero tingnan niyo ang promise ng Panginoon dito. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo tatanawin sa malayo. I am with you. Kasamahan kita. Right? So we have to get courage from that. That God is always with His children. No? That's why meron tayong banal na espiritu because that is the guarantee of the presence of God in our lives. Hindi lang companionship ang pinramis ng Panginoon dyan. Sabi niya, "Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go." What does that mean? God is not only giving him companion, but also protection. I will keep you. Hindi lang sa ilang daan o ilang bahagi ng buhay mo, hindi lang sa ilang parte ng buhay mo, kundi sa bawat hakbang mo, sa bawat direksyon mo, kahit saan ka magpunta, kahit na anong ginagawa mo, I will give you protection. Wow. Right? How many times na-experience natin yan na parang nagsabi ka, "Lord, this is only by your protection that I am spared." No? So, pangatlong promise ng Panginoon dito is that I will bring you back to this land. What is that? That's guidance. That's guidance. Na ang Diyos ang magli-lead sa iyo kung saan kanya gusto dalhin. I will bring you back to this land. Hindi ka sabihin ng Panginoon, okay, you have my companionship, you have my protection, bahala ka kung anong gagawin mo, saan ka dadaan para makapunta ka sa gusto kong papuntahan mo. No. God said, I will lead you back to this land. I will bring you. See? So, ang ganda ng promise na yan. And then the fourth promise of God here is this. Sabi niya, "For I will not leave you until I have done what I have promised to you." Anong pinamis ng Panginoon dito kay Jacob? Guarantee. That's personal guarantee. That He will be his companion, that He will provide protection, that He will provide guidance. Kasi sabi ng Panginoon, "I will not leave you until I have done what I have promised to you." Hindi kayo iiwan ng Diyos nyo hanggang mapunta kayo sa langit. Pati na pagpunta sa langit, Right. babalik din siya, di ba? Because in heaven, His presence is everywhere already. Hindi mo na kailangan ang proteksyon niya sa langit. Kailangan mo pa ng proteksyon ng Diyos sa langit? Di na. Andoon na siya. Kailangan mo pa ng guidance ng Diyos sa langit? Di na. Andoon siya lagi. Kailangan mo pa ng companionship ng Diyos sa langit? Di na. Andun na siya. But while you are here on earth,
God guarantees to His children. He is your companion. He will provide protection and He will provide guidance. So I hope and I pray na blessed tayo dyan. So let's go to the best part. Let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataon na kami nakapagtipon. Salamat, Panginoon, sa fellowship. Salamat sa pagkain na aming pagsasalusaluhan. Nawa ikaw ang maggamit nito to add nourishment to our physical body. And I pray, Father, na ang aming gagawin dito sa lugar na ito ngayon ay makapagluwalhati sa pangalan mo, makapagbigay ng papuri sa pangalan mo, Panginoon. Bless this family, the family Arsenio, for opening the doors of their house to accommodate us, Father. Thank you, Lord, for everything, for your faithfulness and for your goodness. In Jesus' name, Amen. Kain na no. Amen.